Ipinamigay ng asawa ko ang lahat. Ang bahay na ipinundar namin, ang lupang pamana sa akin, maging ang mga alahas ko, ibinigay niya sa bago niyang pamilya. Wala ka nang babalikan dito, sabi niya. Ngumiti lang ako, dahil sa loob ng bag ko, dala ko ang isang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng iyon ay hindi kailanman naging kanya. Ating alamin kung sino ang tunay na walang babalikan. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Kasama ang papel ng legal separation na mainit pa sa aking kamay, lumabas ako sa gusali ng hukuman sa Quezon City. Presko ang hangin ng hapon, ngunit ang aking puso ay kalmado, parang tubig na walang galaw. 10 taon ng pagsasama, naglaho sa ilang pirma at isang malamig na tango ng opisyal. Sa aking tabi, naglalakad si Marco, ang aking dating asawa. Sa paglabas pa lang namin ng pinto, mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paraang hindi ko maintindihan. Lumayo siya ng ilang hakbang, ngunit malinaw ko pa ring narinig ang bawat salita. Bianca, tapos na. Pirmahan ko na ang legal separation. Malinis na ang lahat. Pumunta ka mamaya sa bahay. Ipagdiwang natin. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng isang batang babae. Malambing. Parang pulot, tumatawan ng mapanukso. Talaga? Ang bilis naman, mahal. Sige, pupunta ako mamaya. Ngayon, ako na ang legal mong asawa, ha? Wala pang 3 metro ang layo ko at narinig ko ang bawat parirala. Pakiramdam ko, nanonood ako ng isang lumang pelikula sa telebisyon, isang murang teleserye. Ang tanging kaibahan, ako ang bida na niloko. Lumingon si Marco, may bahagyang kahihiyan sa mukha, ngunit walang bakas ng pagsisisi. Ibinulsa niya ang telepono. Huminga siya ng malalim, pilit na nagpapanggap na kalmado. Isabel, mula ngayon, magkaiba na tayo ng landas. Huwag mo nang isipin. Mula ngayon, mamuhay tayo ng maayos. Sana maging masaya ka. Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko na matagal nang nawala ang refleksyon ko sa mga ito, ngunit ngayon lang, sa bakuran ng hukuman ko piniling tanggapin. Napangiti ako. Isang ngiti na kasinggaan ng uso. Huwag kang mag-alala, Marco. Magiging maayos ako. At ikaw din, ni. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako at umalis. Walang pagkapit. Walang pag-iyak. Walang eksena. Ang mga sigawan at murahan na kinukwento ng iba, hindi nangyari sa akin. Marahil, lahat ng sakit na dapat kong maramdaman ay naramdaman ko na sa nakaraang kalahating taon. Nang hapong iyon, bandang 3:00, nakaupo ako sa aking opisina sa isang mataas na gusali sa Ayala Avenue, Makati. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking lamesa, nagpapaliwanag sa screen ng aking computer. Kinuha ko ang telepono at dinyal ang numero ng bangko. May kakaibang kalmado sa aking sarili. Hello. Ako si Isabel. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Simula ngayon, gusto kong ikansela lahat ng automatic transfers mula sa aking account. Sa kabilang linya, naroon ang pamilyar na boses ng empleyado ng bangko. Sige po, Ma'am Isabel. Pakikumpirma po. Lahat po ng automatic transfers, kasama na po ang para kay Aling Carmen na 18,000 piso kada buwan at ang pondo para sa pag-aaral ni Ethan na 25,000 piso kada buwan. Bahagya akong tumango kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Opo, tama. Simula sa buwang ito, ikansela lahat. Walang labis, walang kulang. Sige po. Ngunit, Ma'am Isabel, 3 taon na po aktibo ang mga transfers na ito. Sigurado po ba kayo? Sigurado ako. Pakigawa po. Simula ngayon, hihinto na ang lahat. Binaba ko ang telepono at sumandal sa upuan. Biglang naging kakaibang tahimik ang buong opisina. Sa isip ko, lumitaw ang mukha ni Aling Carmen,
ang aking biyenan, at ang inosenteng mukha ni Ethan, ang aking anak. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ngunit agad itong humupa. Hindi ako isang santa. Minahal ko. Ibinigay ko ang lahat. Ngunit kapag itinuring ng mga tao ang iyong kabutihan bilang natural, kapag nakita nila ang perang ginagastos mo bilang tubig na umaagos mula sa gripo, darating ang oras na huminto. At iyon ay hindi pagiging masama. Ibinabalik ko lang sa bawat isa ang kanilang pananagutan. Kung maibabalik ko lang ang oras, marahil ay pipiliin ko pa rin ang landas na ito. Ngunit may mga bagay na kailangan mong pagdaanan upang lubos na maunawaan. Naaalala ko pa ang araw na ikinasal kami ni Marco. Taglamig noon sa Maynila, may lamig na tumatago sa buto. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na kainan sa isang sulok ng Maynila. Hindi mamahalin, ngunit napakakomportable. Suot ko ang isang puting wedding gown na minadaling inarkila, ang aking mukha ay masyadong makapal ang makeup, at ang aking mga labi ay mas pula kaysa sa karaniwan. Si Marco ay nasa tabi ko sa entablado. Magkahawak ang aming mga kamay, kumikinang ang kanyang mga mata. Isabel, hindi ako mayaman, hindi rin ako magaling magsalita, ngunit ipinapangako ko, palagi kitang poprotektahan. Hindi ko hahayaan na maghirap ka. At naniwala ako. Naniwala ako sa punto na handa akong gamitin ang lahat ng ipon ko para sa down payment ng aming unang condo unit. Umalis ako sa bahay ng aking mga magulang upang manirahan kasama ang kanyang pamilya, nagsisikap na maging isang mabuting asawa at mabuting manugang. Noon, kakapasok ko pa lang sa isang investment firm. Hindi gaanong mataas ang sweldo ko, ngunit may magandang kinabukasan. Si Marco naman ay nagtatrabaho sa serbisyo sibil, may regular na oras mula 8 hanggang 5, at sweldo na nasa 70,000 hanggang 108,000 piso. Madalas niyang sinasabi sa akin, may talento ka, Isabel. Sige, ituloy mo lang. Huwag mong limitahan ang sarili mo, ako na ang bahala sa bahay. Parang pagpapakasakit, ngunit unti-unti, ang pinaghihinalaang ihaligi na iyon ay naging dahilan para siya ay manatili, habang ako ay hindi humihinto. Ilang buwan matapos kaming ikasal, dinala ako ni Marco sa Marikina. Sa isang lumang bahay. Kubo. Yero ang bubong, tumutulo kapag umuulan. Ang dingding, may amag. Ang sahig, basa. Naroon si Aling Carmen, ang kanyang ina. Nakaupo sa isang lumang upuan, hawak ang isang notebook ng mga gastos. Nakakunot ang noo niya. Isabel, anak, bata pa namatay ang ama ni Marco. 6,000 piso lang ang pensyon ko. Ang lahat ngayon ang mahal. Ang gamot sa alta presyon sa arthritis. Kada buwan, kulang na kulang. Nahihiya akong sabihin pero napakahirap talaga ng buhay. Nakaupo lang si Marco sa tabi niya, malungkot ang mukha. Walang magawa. Alam ko po, ma, pero sa sweldo ko, pagkatapos ng lahat ng bayarin, wala nang natitira. Nakikinig lang ako. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Nang gabing iyon, habang pauwi kami, huminto kami sa isang maliit na karinderya. Umulan pa rin. Bigla akong nagsalita. Paano kung ako na lang ang bahala kay mama? Kada buwan, magta-transfer ako sa kanya ng 18,000 piso. Para hindi na niya problemahin ang gamot at pabilihin. Ikaw, Marco, bayaran mo ang kondo at iba pang gastusin. Mas mataas ang kita ko kaysa sa iyo. Kaya kong mas magpasa ng responsibilidad. Tumingala si Marco. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Isabel. Seryoso ka? 18,000 piso iyon kada buwan. Hindi ba't unfair sa'yo? Ngumiti ako. Hindi ito unfair. Kaya ko. Ako ang iyong asawa. Normal lang na alagaan ko ang biyenan ko. Kung magiging payapa ang buhay niya, makakatrabaho ka ng maayos, at mas gagaan din ang pakiramdam ko.
Nang gabing iyon, sa bahay, umupo ako sa harap ng computer. Binuksan ko ang bank account at inayos ang automatic transfer. Tuwing ika-15 araw ng buwan, otomatikong maglilipat ang sistema ng 18,000 piso mula sa aking account papunta sa account ni Aling Carmen. Nang matapos ako, naramdaman ko ang isang mainit na kagalakan, parang tama ang ginawa ko. Tulad ng inaasahan, pagkalipas lang ng ilang buwan, lubos na nagbago ang itsura ng aking biyenan. Nagsimula siyang bumili ng mas masasarap na pagkain, paminsan-minsan ay nagpa-fashion siya ng espesyal na gatas o mani. Unti-unti, nagsimula siyang maglakbay kasama ang kanyang mga kaibigan sa Marikina, pumupunta sa Baguio o sa mga resort sa Batangas. Sa mga tour para sa mga nakatatanda, lumitaw sa kanyang display cabinet ang mamahaling supplements at ilang bagong bag sa aming lugar, naglalakad siya ng nakataas ang noo at nakangiti ng maningning. Ang bait talaga ng anak ko. Kada buwan, binibigyan niya ako ng 18,000 piso para sa aking mga gastusin. Gamot, pagkain, biyahe, lahat binabayaran niya. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan ng may paghanga. Ang swerte mo naman, Carmen. Ang swerte mo sa anak na ganoon ang pag-aalaga sa ina. Narinig ko ang mga pag-uusap na iyon nang minsan akong bumisita. Si Aling Carmen, ang kanyang anak lang ang binabanggit. Hindi niya kailanman sinabi na galing sa kanyang manugang ang pera. Para sa kanya, ang perang kinikita ng kanyang manugang ay may apelyido na ng pamilya. Ibig sabihin, pera ng kanyang anak. Nasa pinto ako noon, may hawak na supot ng prutas na kakarating ko lang bilhin. Nang marinig ko, mahina lang akong umiti. Hindi ako nag-abalang magtama. Protektahan ang pagmamataas ng aking asawa sa harap ng mga kapitbahay at pamilya. Nakasanayan ko na. Ganoon din kay Ethan. Nang mag-3 taon si Ethan, inilista ko siya sa swimming class. Sa edad na 5, inilista ko siya sa English class, tapos sa drawing at piano classes. Naniwala ako na kung bibigyan ang bata ng mga pagkakataon mula pagkabata, lalaki siyang mas may kumpiyansa at mas bukas ang isip. Kada buwan, ang kanyang mga klase ay nagkakahalaga ng 25,000 piso. Hindi pa kasama ang damit, sapatos, libro at mga laruan. Minsan, nagreklamo si Marco. Hindi mo ba sa tingin masyado mo siyang pinpuwersa? Hindi naman tayo mayaman. Umiling lang ako. Hindi tayo mayaman. Pero kung magsisikap tayo, hindi na kailangan pang danasin ng anak natin ang parehong hirap na dinanas natin sa hinaharap. Ang edukasyon hindi dapat tipirin. Kung kaya kong bayaran, gagawin ko para sa kanya. Sa huli, sa kanya rin ang benepisyo. Nanahimik si Marco. Unti-unti, nasanay na siya na lahat ng mahahalagang gasto sa bahay ay ako ang nagbabayad. Para sa mga nasa labas, si Marco ang haligi ng pamilya. Isang lalaki na nag-aalaga sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa kanyang ina. Walang nakakaalam na sa likod ng haligi na iyon, naroon ang aking pawis at ang aking mga gabing walang tulog. Nagsisikap sa mga walang katapusang spreadsheet at matitinding investment, parang hibla ng gitara na laging tensyonado. Marahil kaya nang magsimula siyang tingnan ako bilang isang arcade machine na naglalakad, naglakas loob siyang sabihin ang mga salitang sumakit sa akin hanggang ngayon. Mayaman ka lang, Isabel, pero wala ka ng iba. Ang mga salitang iyon ni Marco. Mayaman ka lang, Isabel, pero wala ka ng iba. Parang isang matalim na kutsilyo. Tumago sa puso. Matagal na rin iyon. Naaalala ko pa kung paano nagbago ang tingin sa akin ni Aling Carmen. Sa simula, labis niya akong pinahahalagahan. Nakita niya na ako ay magalang, nagbibigay ng regalo at maayos sa pamamahala ng bahay. Ipinagyayabang niya ako sa lahat. Ang manugang ko, napakatalino. Nagtatrabaho sa finance. Malaki ang kita. Isang pagpapala sa aming pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang pagpapahalaga na iyon. Nang magreklamo si Marco sa kanyang ina na ako ay laging nahuhuli sa uwi,
na nagtatrabaho ako tuwing weekend gamit ang laptop, na laging naglalakbay dahil sa trabaho, nagbago ang tingin ni Aling Carmen sa akin. Minsan, habang kumakain kami, nagsabi siya ng isang pangungusap. Mukhang inosente. Ngunit matalim. Ang babaeng masyadong malaki ang kita, mahirap kontrolin. Kung pagkatapos ay minamaliit niya ang kanyang asawa, huwag siyang magreklamo. Nanlamig ako. Tiningnan ko siya. Patuloy siyang kumain ng isda ng payapa, parang pinag-uusapan lang ang panahon. Iniwas ni Marco ang tingin, parang wala siyang narinig. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami, tinanong ko siya. Anong sinabi mo sa nanay mo para isipin niyang minamaliit kita? Tumalikod si Marco at bumulong. Sinabi ko lang na sobrang dami mong trabaho. At minsan kailangan kong mag-isa sa bahay. Kung ano ang iniisip niya, desisyon niya iyon. Masyado kang sensitibo. Pero hindi iyon totoo. Patuloy pa rin akong gumagabay sa bahay, patuloy kong inaalagaan ang kanyang ina. Hindi ko iniiwan ang sinuman. Bueno, buntong hininga niya. Ikaw ang kumikita ng pera. Ikaw ang may kapangyarihan. Matanda na ang nanay ko. May lumang ideya. Huwag mo siyang pansinin. Parang ipinagtatanggol niya ako. Ngunit sa bawat salita, naramdaman ko ang bahid ng kapaitan. Isang kaunting pagkapahiya ng pagkalalaki. Madalas lumitaw ang ganoong mga pahayag. Umuwi ako mula sa isang business trip na may dalang regalo para sa buong pamilya. Si Ethan, tumalon sa tuwa. Tinanggap ni Aling Carmen ang mga regalo at nagsalita. Hindi ko alam kung bakit hindi ka nagtitipid para sa asawa at anak mo. Laging bumibili ng kung ano-ano. Tumawa si Marco. Pera niya iyan, huwag kang mag-alala. Ngunit kapag kaming dalawa lang, bumuntong hininga siya. Subukan mong kontrolin ang sarili mo. Ang makita kang ganoon naka-obsessed sa pagkamit ng pera, pinapahirapan ako. Kapag kasama ko ang mga kaibigan ko, lahat sila nagsasabing ang swerte ko sa asawa kong mayaman. Pero para sa akin, hindi iyon swerte. Sa sandaling iyon, sinubukan kong ayusin ang sitwasyon. Nagsimula akong magbigay sa kanya ng pagkakataon na magsalita sa mga social gatherings, kinukonsulta ko siya sa harap ng iba, pinupuri ko ang kanyang pagsisikap, tinatawag ko siyang ihaligi ng pamilya. Inakala ko na sa ganoong paraan, hindi siya gaanong makakaramdam ng insecurity. Ngunit sa huli, ang aking pagpapakumbaba ay nagdulot lang para masanay siya na makakuha ng pagkilala sa aking pagsisikap, nang hindi na kailangan pang mas magsumikap. At pagkatapos, dumating ang isyu ng pera. Simula nang mag-alok ako na bigyan si Aling Carmen ng 18,000 piso kada buwan at sagutin ang malaking bahagi ng gasto sa edukasyon ni Ethan, halos hindi na siya nakialam sa mga bayarin na iyon. Ang kanyang sweldo ay pangunahing napupunta sa mortgage at sa kanyang personal na gastos. Hindi ako nagtatala ng mga bayarin, ngunit nagsimula akong makaramdam ng hindi komportable kapag naririnig kong nagmamayabang ang aking biyenan sa mga kapitbahay. Ang bait talaga ng Marco ko. Kada buwan, padadalhan ako ng 18,000 piso, bukod pa sa mga regalo at gamot. Napakaswerte mo kung may anak kang ganyan. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, narinig kong sinabi ng mga kapitbahay mula sa sala, ang anak mo, ang galing. Sinusuportahan ang asawa, anak at inaalagaan pa ang nanay niya. Ngayon, mahirap nang makahanap ng ganoong klaseng lalaki. Tumawa ng malakas si Aling Carmen. Bueno, masipag kasi siya, dahil ang asawa niya, puro away lang ang alam. Nanigas ang aking kamay na may hawak na plato. Malamig na dumulas ang sabon sa aking balat. Muntik na akong lumabas at sabihin sa kanila na galing sa akin ang perang iyon, hindi lang kay Marco. Ngunit sa huli, tulad ng maraming beses, nanahimik ako. Nanahimik ako upang mapanatili ang kapayapaan. Iniisip ko na bilang manugang, hindi ko dapat hanapin ang pagkilala. Naniniwala ako na kung ako ay tapat, balang araw, maintindihan nila.
Ngayon, kapag naaalala ko, naiintindihan ko na ang katahimikan na iyon ang unang hakbang upang ilagay ang aking sarili sa isang hindi patas na sitwasyon. Nanahimik ako at nasanay ang aking biyena na ituring ang pera ko bilang pera ng kanyang anak. Nanahimik ako at nasanay si Marco na makatanggap ng papuri ng walang kasalanan. Nanahimik ako. At sa huli, nang magdala siya ng ibang babae sa bahay, patuloy niyang inakala na wala siyang kasalanan. Dahil ang kanyang asawa ay may pera, ngunit hindi marunong maging asawa, kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, nakaupo ako sa aking opisina. Sa Ayala Avenue. Ang liwanag ng araw ay tumama sa aking lamesa. Lumitaw ang mukha ni Aling Carmen. At ang mukha ni Ethan. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ngunit humupa ito. Hindi ako isang santa. Minahal ko. Ibinigay ko ang lahat. Pero kapag itinuring ng mga tao ang iyong kabutihan bilang natural, kapag nakita nila ang perang ginagastos mo bilang tubig na umaagos mula sa gripo, darating ang oras na huminto. At iyon ay hindi pagiging masama. Ibinabalik ko lang sa bawat isa ang kanilang pananagutan. Habang ako ay nasa opisina, tahimik na pumipirma ng mga email, nagmamanage ng mga kontrata, sa ibang lugar. Sa kondo na malaking bahagi ang binayaran ko para ayusin. Naroon si Aling Carmen. Si Marco. Ang kanyang bagong asawa, si Bianca. At ang aking 8 taong gulang na anak, si Ethan. Nagpipiesta. Hindi mahirap isipin ang eksena. Isang murang bote ng alak ang binuksan. Ang tunog ng cork na umalinggaw sa sala. Si Ethan. Nakadilat ang mga mata. Nagtatanong, Lola, bakit po tayo umiinom ng alak? May nakakatuwa po ba, Papa? Hahaplusin ni Marco ang ulo ng kanyang anak. Mula ngayon, Mama Isabel at ako, hiwalay na tayo. Si Tita Bianca ang bago mong mama. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Mas masaya. Mas comfortable. Naiintindihan mo ba, anak? Si Bianca, malamang nakasandal sa balikat ni Marco. Tumatawa. Tayo na ang totoong pamilya ngayon, mahal. At si Ethan, tiyak nalilingalinga. Naguguluhan. May anino ng takot sa kanyang mga mata. Nasanay siya sa tunog ng aking mga yapak sa kusina. Sa amoy ng hapunan na niluluto ko gabi-gabi. Sa aking kamay na humahaplos sa kanyang buhok bago matulog. Ngayon, lahat iyon ay papalitan ng isang kakaibang babae. May matamis na pabango. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumuntong hininga. Hindi sa hindi ko iniisip ang aking anak. Minsan, para maunawaan ng iba ang halaga ng mga bagay na kanilang ipinagwalang bahala. Kailangan mong hayaan silang maranasan ang buhay ng wala ka. Nang gabing iyon, mga 8:00, nagriring ang telepono ko. Sa screen, ang mga salita. Ethan, anak. Kumalabog ang aking puso. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang tela. Mabilis akong pumindot upang tanggapin. Binuksan ko ang video call. Lumitaw ang mukha ng aking anak. Magulo ang buhok. Namumula ang mga mata. Sa likod niya, ang pamilyar na sala ng dating bahay. Ang sofa na binayaran ko. Ang painting sa dingding na ako mismo ang pumili. Mama, nanginginig ang boses niya. Bakit po hindi na kayo natutulog sa bahay? Sabi po ni Papa, hindi na kayo magkasama. Hindi niyo na po ba ako mahal? Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. Kahit may buhol sa aking lalamunan. Ethan, mahal na mahal kita tulad ng dati. Walang nagbago. Ngayon lang kami ni Papa, iba na ang bahay na titirhan. Pero ako, palagi mong mama. Tuwing weekend, susunduin kita. Saan mo gustong pumunta? Dadalhin kita kung saan mo gusto. Ayaw ko, mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga labi.
Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Gusto ko po, matutulog kayo sa tabi ko. Gusto ko po, paggising sa umaga, gigisingin niyo po ako para pumasok. Umuwi na po kayo, Mama. Iniwas ko ang aking mukha. Hindi ko gustong makita niya ang namumula kong mga mata. Anak, may mga bagay na kailangan gawin ng mga matatanda. At hindi palagi ayon sa gusto natin. Sa ngayon, sundin mo si Papa, kumain ka ng maayos, at maging masipag sa eskwela. Kailangan ko ng kaunting panahon upang ayusin ang aking buhay. Kapag malaki ka na, maiintindihan mo. Ipinapangako ko na saan man ako, palagi akong susuporta sa iyo. Pero si Tita Bianca po, ang bago kong mama? Ang hindi inaasahang tanong. Nagulat ako. Ganoon kabilis, ipinakilala ni Marco ang babaeng iyon sa aming anak. Hindi, dahan-dahan kong sinabi. Ethan, isang mama lang ang mayroon ka. At ako iyon. Ang ibang tao, igalang mo. Maging magalang ka. Ngunit sa puso mo, kailangan mong malaman kung sino ang nagdala sa iyo sa sinapupunan. At sino ang nag-alaga sa iyo simula noong sanggol ka pa. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ang bata. Umiiyak pa rin. Sinubukan ko siyang pakalmahin pa. Sinabihan ko siyang matulog ng maaga. At binaba ang telepono. Namatay ang screen ng telepono. Muling bumalik sa katahimikan ang kwarto, ilang araw ang lumipas. Ang aking munting apartment, tahimik. Ngunit ang aking puso hindi mapakali. Alam kong nagsisimula na ang bagyo. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga tawag. At mga mensahe. Mula sa English Center ni Ethan. Mula sa piano teacher niya. Mula sa swimming pool. Lahat may parehong mensahe. Hindi pa daw nababayaran ang tuition. O kaya naman lumiliban si Ethan. Dahil walang nagdadala. Alam kong sa dating kondo, nagsisimula ng magulo ang lahat. Parang gusot na sinulid. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ngunit hindi rin ako sumuko. Lubos kong nauunawaan. Kung babalikan ko ang pag-aasikaso sa lahat, hindi kailanman magbabago ang sitwasyon. Pagkatapos, dumating ang mensahe ni Teacher Grace, ang guro ni Ethan. Kinabukasan noon, isang Lunes ng umaga. Bago ko pa man buksan ang aking computer, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang aking telepono. Numero ng dating daycare ni Ethan. Kung saan ko siya inilista noong mas bata pa siya. At laging sinisikap kong dumalo sa mga parent-teacher meeting, kahit gaano pa ako kabisi. Medyo nagulat ako. Ngunit sinagot ko. Ma'am Isabel, tinatawagan ko po kayo para kumpirmahin ang pulong sa mga magulang tungkol sa psychological state ni Ethan. Kahapon po, nagpadala kami ng imbitasyon sa ama, si Sir Marco, pero sinabi niya na kayo po ang kailangan naming kausapin sa anumang bagay. Kinuskus ko ang aking mga mata. Kasi simula pa lang ng araw. At narito na naman ang mga problema. Hello, wala po akong natanggap. Kailan po ang pulong? Ngayong hapon po, 4:00. Nitong mga nakaraang araw po kasi, umiiyak ng madalas si Ethan sa klase. Nahihirapan siyang mag-concentrate. Kaya po, gusto ng aming advisor na makipag-usap sa pamilya. Nagpasalamat ako. At binaba ang telepono. Naramdaman ko ang matinding sakit. Parang may pumipigas sa aking puso. Matagal ko nang pinipigilan ang sakit na iyon simula nang makita ko si Ethan sa bangko sa parke. Ang mga bata, napakasensitibo. Isang maliit na pagbabago sa routine. Isang pag-aaway ng mga matatanda. At naguguluhan na sila. At sa kasong ito, legal separation. Pagbabago ng tagapag-alaga. Paglitaw ng isang Bianca. Umupo ako sa harap ng computer ng matagal. Hindi ako makapag-concentrate sa aking report. Sa huli, humingi ako ng pahintulot sa aking boss na umuwi ng mas maaga. Nang hapong iyon, dumating ako sa eskwelahan ng saktong oras.
Si Teacher Grace, na halos 3 taon nang nagtuturo sa klase, ay sinalubong ako ng may pag-aalala. Ma'am Isabel, sa totoo lang, si Ethan po ay unstable. Madalang magsalita. Madaling umiyak. Isang araw nga po, sa gitna ng isang exercise, binitawan niya ang lapis at tumunganga lang. Lumunok ako. Sabihin niyo po ang totoo. May sinabi ba siya tungkol sa nangyayari sa bahay? Nag-alinlangan sandali si Teacher Grace. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Sabi po ni Ethan, madalas daw po kinukuha ni Tita Bianca ang kanyang mga laruan. Palusot daw po, disiplina. Sabi rin po niya, gabi-gabi, pagod at masama ang loob ng kanyang papa. At dahil wala na raw po si mama niya sa bahay, ayaw na niyang matulog. Huminga ako ng malalim. Isang matinding sakit ang tumagos sa aking dibdib. Teacher, mangyaring payuhan ninyo ako. Natatakot ako na naghihirap ang bata. Sa totoo lang po, kailangan ng mga bata ng stability. Kung hindi po kayang ayusin ni Sir Marco ang kanyang oras para mag-alaga. O kung masyadong tensyonado ang kapaligiran sa bahay. Marahil po, kailangan nilang pag-isipan na tumira ang bata sa taong may mas malaking emotional stability. Ang kanyang pahiwatig, napakalinaw. Nanahimik ako. Ngunit sa loob ko, may bumangon. Parang tunog ng metal na spring. Oras na para isipin ang kapakanan ng aking anak. Hindi ang pagmamataas ng sinuman. Sa paglabas namin ng eskwelahan, dinala ko si Ethan para maghapunan. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Parang takot siyang mawala ako. Mama, ayaw ko na po sa bahay na yon. Galit lagi si Papa at pinapagalitan po ako ni Tita Bianca. Lumuhod ako. Niyakap ko siya. Ethan, hindi ka pabigat para sa sinuman. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sinabi ko ang mga salitang iyon. Puno ng lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko. Ngunit ang aking puso na puno ng pag-aalinlangan. Kung magpapatuloy ang sitwasyon na ito, mas maghihirap pa si Ethan. Nang gabing iyon, dinala ko si Ethan pabalik sa kondo ni Marco. Sa pagpasok ko, kumirot ang aking puso. Magulo ang bahay. May mga damit na nakakalat sa sofa. Mga lalagyan ng instant food sa lamesa. Nakaupo si Marco sa harap ng computer. Namumula ang mga mata. Mukhang pagod at stressed. Si Bianca, nakahiga sa sofa. May face mask nang makita niya ako, tiningnan niya ako nang may paghamak. Bakit mo siya dinala ng gabi na? Kailangan ko pa siyang patulugin. Hindi ako nag-abalang sumagot. Tumakbo si Ethan sa kanyang kwarto. At ako, tumayo lang doon. Tinitingnan ang dating bahay ko. Marco. Kinausap ko ang guro. Si Ethan, nasa krisis. Hindi mo ba napapansin? Kinuskos ni Marco ang kanyang noo. May pagod. Alam ko. Pero overwhelmed ako. Daming trabaho. Kinukulit ako ni Mama. Galit si Bianca. Dahil laging kang pumupunta at umaalis. Pumupunta at umaalis ako para sa anak ko. Ako ang kanyang mama. May karapatan ako. Tiningnan ako ni Marco. May halo ng pagkalito. At takot sa kanyang mga mata. Ibinaba ko ang aking bag sa lamesa. Seryoso akong nagtatanong. Kaya mo bang alagaan ang anak mo? Sa lahat ng aspeto. Pinansyal. Sa oras mo. Emotional. Nanahimik si Marco. Ibababa ang kanyang tingin. Parang isang taong kakarealize lang na ang lubid na pumipiga sa kanya ay higit pa sa kanyang kayang tiisin. Nagpatuloy ako. Kung hindi mo kaya, kailangan nating umupo at pag-usapan ulit ang kustodya. Gusto mo akong agawan ng anak? Tumalon si Marco. Malakas ang kanyang boses. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi, dahan-dahan kong sinabi.
Gusto kong iligtas ang anak ko mula sa kaguluhan na nilikha nating mga matatanda. Hindi pa ako tapos magsalita, tumayo na si Bianca mula sa sofa. Huwag kang magpakabanal. Gusto mo siyang kunin at ipasa lahat ng responsibilidad kay Marco. Anong klaseng ina iyan na iniiwan ang kanyang asawa at bahay ng ganoon kadali? Lumingon ako. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Wala kang karapatang pagsabihan ako tungkol dito. Kami ni Marco, nag-legal separation kami dahil sa isang bagay na alam mong alam mo. Si Marco, sa gitna, namutla. Hindi niya alam kung sino ang ipagtatanggol. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsang nangako na poprotektahan ako. Ngayon, nabawasan sa isang pagod na anino sa gitna ng isang magulong bahay. Hindi na ako nagsalita. Naglakad ako patungo sa pinto. Bago ako umalis, sinabi ko lang, binibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan. Kung hindi gumaling ang sitwasyon ni Ethan, kakausapin ko ang hukuman para humiling ng kustodya. Nanatili si Marco doon. Hindi niya ako pinigilan. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako naglakas loob na tingnan sa mata. Nang gabing iyon, naglakad ako pauwi sa aking apartment. Malamig ang hangin. Ngunit ang aking ulo ay nag-aapoy. Ang daan sa harap ay tila walang katapusan. Ngunit ang bawat hakbang ay mas matatag. Mas mabigat. Mas determinado. Hindi na ako ang inosenteng babae na naniwala na ang pagpapakasakit ay magkakaroon ng gantimpala. Binayaran ko ng aking kabataan. Ngunit ngayon, mayroon akong anak na nangangailangan ng matatag na suporta. Hindi ko kayang panghinaan ng loob. Nang dumating ako sa aking kwarto at buksan ang pinto, muling nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ngunit alam kong kanino. Mama, kailan po ako ulit makatitira sa inyo? Umupo ako sa gilid ng kama. Umagos ang luha. Hindi ko mapigilan. Sa sandaling iyon, wala akong sagot. Ngunit sa aking puso, isang desisyon ang nabuo. Malinaw. Tulad ng buwan sa gabi. Babawiin ko ang kustodya ng aking anak. Kahit gaano pa kalayo ang kailangan kong puntahan. Kahit sino pa ang kailangan kong labanan. O gaano pa karaming paghihirap ang kailangan kong harapin. Dahil kung nasaan ang ina, nandoon ang tahanan ni Ethan, 3 araw ang lumipas. Nang tanghali, tumawag si Teacher Grace. Mahina ang kanyang boses. Ngunit puno ng pag-aalala. Ma'am Isabel, umiyak ng buong klase si Ethan ngayon. Sabi niya, kagabi raw po, sinigawan siya ng kanyang papa. At isinara daw po ni Tita Bianca ang pinto ng kanyang kwarto. Naghintay daw po siya sa pinto hanggang gabi. Binitiwan ko ang ballpen. Naramdaman ko ang buhol sa aking sikmura. Parang may humigpit. Teacher Grace, sa pagtatapos ng klase, susunduin ko po siya. Pakiusap, samahan niyo po muna siya. Sige po. Sa totoo lang, sa tingin ko, kailangan ninyong muling pag-isipan ang tungkol sa kustodya. Kailangan ng bata ng stability na wala sa bahay ng kanyang ama. Nagpasalamat ako. At binaba ang telepono. Sumandal ako sa upuan. Naramdaman ko ang lahat na nagpatong-patong. Ang pagod sa isang sirang kasal. Ang pagkadismaya sa lalaking minsang naging asawa ko. Ang matagal na kalungkutan sa pagkakita sa aking anak na naghihirap ng hindi nararapat. Ngunit sa gitna ng emosyonal na kaguluhan na iyon, may isang bagay na lumiwanag ng malinaw. Ang aking pananagutan. Nang hapong iyon, pumunta ako sa eskwelahan. Si Ethan, nang makita niya ako, tumakbo upang yakapin ako. Ang kanyang mukha, may bakas pa ng luha. Mama, takot na takot po ako kagabi. Sumisigaw po si Papa. Isinara po ni Tita Bianca ang pinto ng kwarto. Tumawag po ako at walang nagbukas. Niyakap ko siya. Parang niyayakap ang isang bahagi ng aking puso. Ethan, simula ngayon, hindi mo na iyon mararanasan.
Ipinapangako ko. Sumandal ang bata sa aking balikat. Bahagyang tumango. Dinala ko siya para kumain. Pagkatapos sa aking apartment. Ito ang unang beses na nakatulog siya sa aking bahay simula nang mag-legal separation kami. Sa pagpasok niya sa kwarto, lumingalinga siya. Medyo nagulat. Ngunit may napakatahimik na ekspresyon, ganda po ng bahay niyo, Mama. Mama, pwede po ba akong matulog dito? Hinaplos ko ang kanyang ulo. Siyempre, ngayong gabi, matutulog ka sa akin. Umiti ang bata. Isang malinis na ngiti. Na matagal ko nang hindi nakikita. Tinawagan ko si Marco para ipaalam. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. May pagod sa boses. Parang galing sa mahabang pagtatalo. Ethan, nasa'yo ba? Anong nangyari kagabi sa bahay niyo? Bumuntong hininga si Marco. Nanginginig ang kanyang boses. Pagod na pagod ako. Hindi ako tinantanan ng nanay ko sa pera. Nagalit si Bianca. Dahil laging kang pumupunta at umaalis. Pero ang anak mo, hindi mo dapat saktan. Direktang sinabi ko. Nang hindi na ako nagpipigil. Nanahimik sandali si Marco. Pagkatapos ay sinabi. Pasensya na. Pero iwi mo ang bata. Kailangan niya matulog dito. Tiningnan ko si Ethan. Nakaupo sa sahig. Naglalaro ng kanyang mga Lego. May payapa na ekspresyon. Nasa bahay ni Marco ay wala. Hindi, sagot ko. Ngayong gabi, mananatili siya sa akin. Sumigaw si Marco. Pinapahirapan mo ako ng sadyain. Hindi. Pinoprotektahan ko ang mental health ng anak ko. Isabel, huwag kang sumobra. Natawa ako. Isang tawa na mas malungkot kaysa nakakatawa. Marco, gusto mo bang kasuhan kita? Tatanungin ng korte, sino ang nagbibigay ng mas matatag na kapaligiran sa ating anak? Sino ang nag-alaga sa kanya sa nakaraang 3 taon? Sino ang nagpapaiyak sa kanya gabi-gabi ng puno ng takot? Nanatili si Marco na tulala. Malinaw kong narinig ang kanyang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Parang isang taong kakarealize lang na ang akala niyang kalamangan ay naging pasanin. Hihiling ako ng pagbabago ng kustodiya, nagpatuloy ako. Ang 3 araw na ibinigay ko sa iyo para mag-isip ay lumipas na. Ngayon, oras na para kumilos. Hindi mo magagawa iyan. Nanginginig ang kanyang boses. Talagang nanginginig. Ayokong mawala ang anak ko. Si Ethan ang lahat sa akin. Kung ganoon, patunayan mong kaya mong alagaan siya. At kung hindi, huwag mo akong pigilan. Binaba ko ang telepono bago pa man siya makasagot. Sa unang pagkakataon, hindi nanginig ang aking kamay sa paggawa nito. Nang gabing iyon, pinaliguan ko si Ethan. Pinunasan ko ang kanyang buhok. At pinatulog siya sa aking tabi sa maliit na kama. Niyakap niya ang aking bewang. Bumulong. Mama, mas gusto ko po matulog sa inyo. Dito, walang sumisigaw. Niyakap ko siya. Nilanghap ang amoy ng shampoo ng bata. Ang amoy na nagpapalakas sa mga matatanda. Gaano man sila kapagod. Matulog ka, nandito ako. Ngunit ako ang hindi makatulog. Nakatingin ako sa kisam. Puno ng tanong ang aking isip. Bakit, pagkatapos ng legal separation, kailangan ko pa ring lumaban ng ganito? Bakit kailangan patunayan ng isang ina ang bawat maliit na detalye para lang mayakap ang kanyang anak at makatulog ng payapa? Ngunit pagkatapos, pinaalalahanan ko ang aking sarili na hindi mahalaga ang bakit. Ang mahalaga ay ang kailangan kong gawin. Kinabukasan, dinala ko si Ethan sa eskwelahan. Pagkatapos, dumiretso ako sa opisina ng isang abogado. Inirekomenda siya ng isang kaibigan. Ang abogado, si Attorney Reyes. Maliit ang pangangatawan. Ngunit may matalas na tingin. At napakatalino.
Gusto mo bang humiling ng pagbabago ng kustodyan ng iyong anak? Tanong niya. Opo. May financial stability ako. Naghihirap si Ethan psychologically habang nakatira sa kanyang ama. May ebidensya ako mula sa kanyang guro at sa Child Study Center. Tumango ang abogado. Matatag ang iyong kaso upang humiling ng pagbabago ng kustodya. Isa sa alang-alang ng hukuman ang kapaligiran ng buhay, ang sitwasyong pinansyal, at ang psychological state ng bata. Kung mayroon kang mas maraming ebidensya ng kawalang tatag sa kabilang pamilya, napakataas ng iyong posibilidad na manalo. Ebidensya. Sa tingin ko, sobra-sobra ang mayroon ako. Ikinuwento ko ang kwento ni Marco na nagdala ng third party sa bahay. Ang financial dependency ng kanyang ina. Ang mga gabing kailangan maghintay ni Ethan sa pinto ng kwarto dahil nag-aaway ang kanyang mga magulang. Sa pagkwento ko, naramdaman ko ang kirot ng sakit. Dahil ang lahat ng maliliit na bagay na iyon, kapag pinagsama-sama, ay sapat na para saktan ang isang bata. Sinabi ng abogado, maghanda ka. Ang mga pagtatalo sa kustodya ay hindi kailanman madali. Ngunit sa tingin ko, marami kang posibilidad na manalo. Bumuntong hininga ako. Medyo pagod. Medyo gumaan ang pakiramdam. Hanggat mapayapa ang buhay ng anak ko, gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Tiningnan ako ng abogado. At bahagyang umiti. Sino mang inang nagsasabi niyan ay ang pinakamalakas na ina. Nang hapong iyon, sinundo ko si Ethan ng mas maaga. Tumakbo siya sa akin. Mas masaya kaysa noong nakaraang araw. Ngunit may pag-iingat pa rin. Isang bata na nawala ng pakiramdam ng seguridad. Mama, ngayong gabi, matutulog ulit ako sa inyo, di ba? Lumuhod ako. Hinalikan siya sa pisngi. Ngayong gabi, matutulog ka sa akin. Nakangiti ng maningning ang bata. Niyakap ako. Parang niyayakap ang kanyang maliit na mundo. Habang naglalakad kami patungo sa kotse, hinawakan ako ni Ethan ng mahigpit. Ang kanyang maliit na kamay. Nagpainit sa aking puso. Parang isang apoy. Alam kong napili ko ang tamang landas. Isang mahirap na landas. Ngunit tama. At susundin ko ito hanggang sa huli, 3 araw matapos akong bigyan ng korte ng pansamantalang kustodya kay Ethan. Ang kapaligiran sa aming munting apartment ay naging kakaibang mainit. Mas mahimbing ang tulog ni Ethan. Mas malakas kumain. At hindi na siya nagigising ng bigla sa hating gabi. Walang gulat. Walang iyak. Walang takot sa sigawan. Minsan, naririnig ko siyang tumatawa. Habang naglalaro mag-isa ng kanyang mga Lego. Isang tawa na ilang buwan ko nang hindi narinig. Ngunit naunawaan ko na ang katahimikan na ito ay isang pahinga lamang. Bago ang susunod na bagyo. Malapit na ang pangunahing paglilitis. At walang duda, hindi mananatiling tahimik ang panig ni Marco. Isang umaga, habang naghahanda ako para dalhin si Ethan sa eskwelahan, nagriring ang telepono. Si Teacher Grace. Ma'am Isabel, ngayong umaga po, medyo tensyonado si Ethan sa klase. Tinanong niya po kung magbabago ang isip ng hukom, kung kailangan niya raw po bang bumalik sa bahay ng kanyang ama. Pinakalma ko na po siya, pero nag-aalala pa rin. Bumuntong hininga ako. Pakiusap, bantayan niyo po siya. Napakababaw ng kanyang mood. Opo. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot na makita siyang ganyan. Maging matatag po kayo. Nagpasalamat ako. At umalis kasama si Ethan. Sa daan, sinubukan kong kausapin siya ng napakalambing. Ethan, hindi mo kailangan mag-alala sa ganoong mga bagay. Tatanungin ka ng hukom kung kanino mo gustong tumira. Kailangan mo lang sabihin ang totoo. Nanahimik sandali si Ethan. Pagkatapos ay nagtanong. Kung sasabihin ko po na gusto kong tumira kay mama, malulungkot po ba si papa? Hinaplos ko ang kanyang ulo. Ang kalungkutan ay isang bagay na kailangan nating mga matatanda na malampasan.
Kailangan mo lang tumira kung saan ka nakakaramdam ng ligtas. Bahagyang tumango si Ethan. Ngunit sa kanyang tingin, may isang bagay na sumakit sa akin. Isang takot. Nadala ng bawat bata na dumaan sa pagkakahiwalay ng pamilya. Parang isang di nakikitang pilat. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang mabilis na katok sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko si Marco. Ang kanyang damit, amoy alak. Ngunit ang kanyang mga mata, mas malinaw kaysa sa mga nakaraang beses. Isabel, gusto kong makita ang bata. Nagbantay ako. Marco, hindi ito araw ng pagdalaw. Ilang minuto lang, pakiusap. Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang kanyang pagkabalisa. Halo ng desperasyon. Ngunit nanatili akong may distansya. Sige, pero maghintay ka sa pinto. Kakalabas lang ng bata sa shower. Tumakbo palabas si Ethan. Nang makita niya si Marco, huminto siya. Mahigpit na kumapit sa aking damit. Si Marco, lumuhod. Ang kanyang boses, bumulong. Parang paghingi ng tawad. Ethan, gusto lang ni Papa na malaman kung maayos ka. Nagtago si Ethan sa likod ko. Walang imik. Si Marco, nang makita ang eksena, namula. Isabel, sabihin mo sa bata na mahal siya ng kanyang ama. Tinitingnan niya ako na parang isang estranghero. Huminga ako ng malalim. Marco, hindi ka tinitingnan ng bata na parang estranghero. Natatakot lang siya. At para mawala ang takot niya, kailangan mong magbago ng totoo. Sinusubukan ko. 3 araw na akong hindi umiinom. At nakipaghiwalay na ako kay Bianca. Nagulat ako. Anong sinabi mo? Marco, ibinaba ang kanyang ulo. Hindi kinaya ang pressure. Si Ethan, sa likod ko, mahina ang tanong. Mama, hindi na po ba nakatira si Tita Bianca sa bahay ni Papa? Hinaplos ko ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, Ethan. Iyan ay bagay ng mga matatanda. Nagkadiit ang mga kamay ni Marco. Parang nagmamakaawa. Isabel, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ang lahat. Gagawa ako ng mas mabuting kapaligiran para sa bata. Huwag mo akong agawan ng kustodya. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, na minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Ngayon, nanginginig sa harap ko. Parang isang taong nasa bingit ng bangin. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa bawat pagkakataon na ako ay nanghina, ang aking anak ang nagbabayad ng presyo. Marco, kailangan mong magbago para sa anak mo, hindi para sa hukom. Kung tunay kang magbabago, mapapansin iyan ni Ethan. Ngunit tungkol sa kustodiya, hindi ako aatras. Hinampas ni Marco ang frame ng pinto. May buhol ang boses. Ayokong mawala ang anak ko. Marahan kong isinara ang pinto. Bago pa man mahila ng kanyang hindi kontroladong emosyon si Ethan. Nang sumunod na gabi, nagpadala ng mensahe sa akin si Atty. Reyes. Isabel, ang panig ni Marco ay kumuha ng bagong abogado. Nagsisimula na silang magtipo ng ebidensya upang ipakita na hinaharangan mo ang visitation schedule. Kalmado akong sumagot. Hindi ko sila hinaharangan. Ginagawa ko ang lahat ayon sa schedule na itinakda ng hukom. CJ, ako na ang bahala doon. Ngunit maghanda ka. Tututukan nila ang iyong kita. Ang oras na inilalaan mo sa iyong anak. At maging ang sisihin sa legal separation. Umupo ako. Mabigat ang aking puso. Ngunit malinaw ang aking isip. Atty. Reyes, hindi ako natatakot. May katotohanan ako. At mayroon akong anak. Sumagot siya ng maikling pangungusap. Tama. At marami tayong posibilidad. Nang linggo, dinala ko si Ethan sa parke. Maganda ang panahon. Mahina ang simoy ng hangin. Tumakbo si Ethan kung saan-saan.
May hawak na ice cream. Luminga-linga paminsan-minsan. Para tiyakin na nandito pa rin ako. Ethan, halika. Gusto kitang kausapin. Tumakbo siya sa akin. Namumula ang kanyang mukha dahil sa araw. Masaya ka ba? Opo, masaya po ako kasama si Mama. Ngumiti si Ethan. Kumikinang ang kanyang mga mata. Umupo ako sa tabi niya. Ethan, malapit ka nang makipag-usap sa hukom. May ilang tanong siya sa'yo. Kailangan mo lang sabihin ang totoo. Huwag kang matakot sa sinuman. Pinilipit ni Ethan ang kanyang ulo. Ang hukom, parang teacher din po. Marahan akong natawa. Mabait din siya. Ngunit medyo maseryoso. Kung ganoon, sasabihin ko ang totoo. Tumango si Ethan. Gusto ko po tumira kay Mama. Kasi tahimik sa bahay natin. Walang sigawan. Ang parirala na iyon. Tumago sa aking puso. Isang 8 taong gulang na bata na ginagamit ang salitang itahimik upang ilarawan ang kanyang tahanan. Isang bagay na hindi dapat intindihin ng isang bata. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ethan, ipinapangako ko, anuman ang mangyari, poprotektahan kita. Sumandal si Ethan sa aking balikat. Bumulong. Nagtiwala po ako sa inyo. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ko si Ethan, tiningnan niya ako at nagtanong. Mama, kung magbabago si Papa, makikita ko pa rin po ba siya? Ngumiti ako. Siyempre, hindi ko kailanman ipagbabawal sa'yo na makita ang iyong Papa. Hanggat nakakaramdam ka ng ligtas. Kung ganoon, bukas, idadrawing ko po si Papa sa aking picture. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumango. Sige, kung gusto mo, gawin mo. Niyakap ako ni Ethan sa lig. At mahina niyang sinabi. Gusto ko lang po, bumalik si Papa sa dati. Tulad noong bata pa po ako. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Naramdaman ko ang isang di nakikitang lungkot. Ang mga sugat ng mga matatanda ay maaaring magtagal. Ngunit ang mga sugat ng mga bata ay natutulog sa puso. Naghihintay na sumakit balang araw. At hindi ko hahayaan na mas masaktan siya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Attorney Reyes. May matatag na boses. Attorney Reyes, handa na ako sa lahat. Sa paglilitis, sasabihin ko ang lahat. Walang paligoy-ligoy. Walang takot. Sumagot si Attorney Reyes. Iyan ang espiritu ng isang ina. Tiningnan ko si Ethan. Tulog sa tabi ko. Ang kanyang mukha, payapa. Tulad ng isang anghel. Mahina kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang isang babae ay maaaring maging mahina sa lahat ng bagay. Ngunit kapag naharap siya sa isang bagyo upang protektahan ang kanyang anak, siya ay nagiging matatag. Hindi natitinag, Lunes ng umaga. Asul ang langit, ngunit malamig ang hangin. Parang sinusubok ng kalangitan ang katatagan ng sinumang papasok sa korte ng araw na iyon. Pumasok ako sa gusali ng hukuman, hawak ang kamay ng aking anak. Sinusunod ko ang mga tagubilin ni Attorney Reyes. Sa kabilang kamay, dala ni Ethan ang kanyang teddy bear. Isang bagay na nagpapakalma sa kanya kapag siya ay kinakabahan. Mahigpit niya itong hawak, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin upang tiyakin na hindi ako aalis. Nandoon na si Marco. Nakasuot ng puting polo, ngunit ang kanyang mukha ay maputla. Malinaw na may marka ng mga gabing walang tulog. Nang makita niya si Ethan, nagbago ang kanyang tingin. Isang halo ng pagmamahal, sakit, at kawalan ng magawa. Lumuhod ako. Bumulong sa aking anak. Ethan, magiging maayos ang lahat. Nandito si Mama. Tumango siya. Ang kanyang munting balikat, bahagyang nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata, hindi na nagpapakita ng takot tulad ng dati. Sa loob ng korte, inilapag ng hukom ang mga dokumento sa lamesa.
Tiningnan niya ang magkabilang panig at sinabi, "Ngayon, pakikinggan ng hukuman ang mga aligasyon ng magkabilang panig tungkol sa kustodya ng batang si Ethan." Unahin natin si Ma'am Isabel Garcia. Tumayo ako. Nang hindi nanginginig. Hindi na ako ang babae ng 1 taon na nakalipas na natatakot sa bawat boses ni Marco. "Mahal na hukom," dahan-dahan kong sinabi. "Hinihiling ko po ang eksklusibong kustodya ng aking anak na si Ethan. Dahil ang kapaligiran sa bahay ni Ginoong Marco ay hindi matatag. Ang bata ay nagpakita ng mga sintomas ng stress, pagkabalisa, at matagal na insomnia. Lahat ng ito ay dokumentado ng kanyang guro at ng psychologist. Mayroon po akong matatag na kita, isang tahimik na tahanan, at simula nang tumira siya sa akin, ang kanyang kalagayan ay bumuti ng malaki. Ipinresinta ko ang mga ebidensya. At masusing sinuri ng hukom." Sumunod si Marco. Tumayo siya. Nanginginig ang boses. "Inaamin ko po na nagkamali ako nitong mga nakaraang araw. Pero mahal na mahal ko po ang anak ko. Iniwan ko na po ang alak, nakipaghiwalay na ako kay Bianca, sinusubukan ko pong ayusin ang aking buhay. Ayoko pong mawala ang anak ko." Tiningnan siya ng hukom. "Ginoong Marco, mabuti ang pagmamahal sa iyong anak. Ngunit ang isinasaalang-alang ng hukuman ay ang pinakamabuting interes ng bata, hindi ang damdamin ng mga matatanda." Yumuko si Marco. Tahimik. Pagkatapos, tinawag ng hukom si Ethan. Sinamahan ko siya. Medyo nanginginig ang bata. Ngunit ang kanyang munting kamay hinanap ang akin. Parang isang angkla. Ngumiti ng bahagya ang hukom. May mainit na boses. "Anong pangalan mo?" "Ako po si Ethan." "Ilang taon ka na?" "8 po." "Ethan, kanino mo gustong tumira?" Nanahimik ang buong korte. Parang tumigil ang hangin. Malinaw kong narinig ang tibok ng aking puso. Tumingala si Ethan sa hukom. Pagkatapos ay tumingin sa akin. At sa huli kay Marco. Huminga siya ng malalim. Parang isang matanda na nag-ipon ng lakas ng loob. "Gusto ko po tumira kay Mama." Nagpatuloy ang hukom. "Bakit gusto mong tumira sa mama mo?" Hinawakan ni Ethan ng mahigpit ang kanyang teddy bear. Mahina ang kanyang boses. Ngunit malinaw. "Kasi po sa bahay ni Mama, hindi po ako natatakot." Hindi po siya sumisigaw. Yakap niya po ako pag umiiyak ako at mahimbing po ang tulog ko. Napakatahimik po sa bahay ni Mama. Gusto ko po dun forever. Nang marinig ang mga salitang iyon, si Marco ay bumagsak. Parang nabasag sa loob. Ako naman, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa awa. Awa sa aking anak. Na kinailangan pang gamitin ang mga salita ng isang matanda upang ipahayag ang isang bagay na dapat sana ay nakita na ng hukuman. Matagal na sinuri ng hukom ang mga dokumento. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ballpen at malinaw na sinabi, matapos isaalang-alang ang kasalukuyang kapaligiran ng buhay, ang mga psychological na ebidensya, ang kakayahang pinansyal at ang oras ng dedikasyon, pati na rin ang kagustuhan ng bata, nagpasya ang hukuman na ipagkaloob ang eksklusibong kustodya ng batang si Ethan sa kanyang ina, si Ma'am Isabel Garcia. Si Ginoong Marco ay magkakaroon ng karapatan sa isang visitation schedule sa isang nakatakdang oras, 3 beses sa isang linggo, na may supervision sa unang 2 buwan. Naniga si Marco. Ako naman, naramdaman ko na parang lumambot ang aking mga binti sa ginhawa. Hindi dahil sa pagkapanalo o pagkatalo. Kundi dahil simula ngayon, mamumuhay ang aking anak sa kapayapaan na nararapat sa kanya. Lumingon si Ethan sa akin. At mahinang nagtanong, "Mama, makakasama na po ba kita?" Niyakap ko siya. "Ethan, makakasama mo na ako." Umiyak siya. Ngunit dahil sa ginhawa, dahil sa wakas, nakalaya na siya sa mga gabing puno ng bangungot.
Sa paglabas namin ng korte, tinawag ako ni Marco. Wala nang galit o sigawan. Tanging pagod ng isang lalaki na alam na nawala na ang pinakamahalaga sa kanya. Isabel, alam kong ito ang resulta na nararapat sa akin. Pero pakiusap, wag mo akong alisin sa buhay ng bata. Tiningnan ko siya ng matagal. Marco, isang bata, laging kailangan ang kanyang ama. Pero kailangan niya ang isang ama na marunong magmahal ng tama. Kung aalagaan mo ang iyong sarili, babalik siya sa'yo. Tumango siya. Namumula ang mga mata. At sa napakahinang boses, sinabi, salamat, kahit paano, sa pagpayag mo na maging ama niya ako. Wala na akong sinabi. Hinawakan ko ang kamay ni Ethan. At lumabas kami ng hukuman. Ang sikat ng araw sa hapon, tinanglawan kami. Parang binubura ang madilim na mga buwan. Nang gabing iyon, pagdating namin sa bahay, inilapag ni Ethan ang kanyang teddy bear sa lamesa. At tumakbo upang yakapin ako. Mama, pwede na po ba nating itanim ang puting daisies? Natawa ako. Sa gitna ng luha. Siyempre, bukas, bibili ako ng lupa at paso. Itatanim natin dalawa. Mama. Tumingala si Ethan. Ngayon, ang bahay natin ay totoong bahay na. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang gusto kong protektahan ang buong mundo sa aking mga bisig. Simula ngayon, ang bahay nating dalawa ay totoong bahay na. Sa balkonahe, isang mahinang simoy ng hangin ang nagdala ng amoy ng takip silim. Sa aking puso, isang kabanata ang nagsara. Ang sakit. Ang luha. Ang mga gabing walang tulog. Lahat para makamit ang isang bagay lang. Ang kapayapaan para sa aking anak. At naunawaan ko ang isang bagay na matagal ko nang ayaw aminin. Isang ordinaryong ina, kapag minahal niya ang kanyang anak, ay maaaring maging mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Hindi ko marahil malilimutan ang sandaling iyon. Nang mahigpit na hinawakan ni Ethan ang aking kamay sa labas ng korte at nanginginig na sinabi, Mama, simula ngayon, makakasama na kita. Ang tanong na iyon, para sa akin, ay parang isang pintuan na huli nang nagsara. Ngunit nagbukas ng isang bagong tahanan na puno ng liwanag. Bigla kong naisip. Sa lahat ng labanan ng mga matatanda, ang pinakanakakatakot ay hindi ang manalo o matalo. Kundi ang hindi sinasadyang hayaan ang isang bata na buhatin ang mga basag na piraso na hindi sa kanya. Simula nang tumira si Ethan sa akin, ang aming maliit na apartment ay tila mas naging mainit. Mahimbing ang kanyang tulog hanggang umaga. Walang gulat. Walang iyak. Walang takot sa sigawan. Tuwing hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, nakikita ko siyang nag-aaral sa tabi ng bintana. Sa tabi ng paso ng mga daisi na bagong namumukadkad. Maliliit na sandali. Ngunit nagpapatunay na tama ang aking pinili. Pinili ko ang aking anak. Ang kapayapaan. Ang pinakamahirap na landas. Ngunit ang pinakamakatao sa aking buhay. Tinuruan ako ng buhay ng isang malaking aral. Ang pinakamalakas na ina ay hindi ang pinakamagaling magsakripisyo, kundi ang marunong bumangon sa tamang oras upang protektahan ang kanyang anak mula sa mali. Minsan, ang pag-alis sa isang sirang kasal ay hindi isang pagkatalo, kundi ang tanging paraan upang iligtas ang pagkabata ng isang anak. Maaari tayong magtiis. Maaari tayong sumuko. Maaari tayong umiyak ng tahimik. Ngunit kapag ang ating anak ang umiiyak, ang isang ina ay dapat maging isang hindi matitinag na panangga. Kung mayroon man sa inyo na dumadaan sa isang mahirap na yugto tulad ng aking pinagdaanan, pakiusap, tandaan ninyo. Walang hukuman na mas mahalaga kaysa sa puso ng inyong anak. Hanggat siya ay ligtas. Minamahal. Lahat ng pagsisikap ng isang ina ay nagkakaroon ng halaga. Salamat sa pagdating ninyo hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung naantig kayo, kung naniniwala kayo na bawat bata ay nararapat sa isang payapang tahanan,
Paki-like, share, at mag-subscribe sa channel upang tulungan akong maikalat ang mas maraming makataong kwento. Mag-iwan kayo ng komento na nagsasabi kung kayo ay naging saksi o nakaranas ng isang matapang na karanasan ng pagiging ina tulad nito. Magkita-kita tayo sa susunod na mga kwento, kung saan sama-sama tayong maghihilom, lalago, at muling matutuklasan ang halaga ng pamilya. Dito nagtatapos ang kwento ni Isabel. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Isabel? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makaka-relate din. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti para hindi mahuli sa mga susunod pang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na istorya, at malay natin, sa susunod kayo naman ang magiging bida.